ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kalakasan at kahinaan ang magmahal at mahalin. Kalakasan dahil maaari tayong humugot ng lakas sa katipan natin kapag nanghihina tayo, at kahinaan sapagkat pwede tayong magpakatotoo sa harapan nila. Ikaw, kabarangay, meron ka bang minamahal? Dear Papa Dudut, ako po si Miguel, 35 years old at taga Silang, Cavite. Panatiko na ako ng programa ninyong Barangay Love Stories at minsang nangarap na makapagpadala ng sulat sa inyong istasyon. Napakadrama kasi ng buhay ko, kaya naman tingin ko ay bagay na bagay ito sa radyo. Kaya lang ay may problema ako. Hindi ako magaling magkwento, kaya nga natagalan ako sa pagsusulat ng aking liham. Magsisimula ang lahat noong 25 anyos pa lamang ako. Ulila na ako sa mga magulang at lumaki ako sa poder ng tiyuhin ko na kapatid ni nanay. Pero ayaw niya sa akin at napilitan lamang siya na kupkupin ako, kaya naman naglayas ako. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero marunong naman akong bumasa at sumulat. Kaso yun din ang dahilan kaya wala akong maayos na trabaho. Kaya nga dinaan ko na lamang sa sipag at tiyaga, kahit pa-extra lamang ako sa mga pinapasukan ko ay nakakapag-ipon ako ng pera para makapagrenta ng maliit na kwarto. Kaya lang ay bigla akong nagkasakit at nawalan ng mapagkakakitaan, Papa Dudut. Andiyan na po, sandali. Oh, Ate Irma, kayo pala yan. Miguel. Bakit po, may kailangan po ba kayo? Tuloy po muna kayo, Ate Irma. Pasensya na lang po kasi makalat tong kwarto ko. Ay, naku, hindi na, Miguel. Ayos na ako rito, huwag ka na mag-abala pa. May sasabihin lang sana ako, mabilis lang to. Tungkol saan po? Bago ang lahat, kumusta ka na ba? Magaling ka na ba sa sakit mo o hindi pa? Magaling na po pero nanghihina pa rin po ako eh. Ilang araw din kasi akong may lagnat. Wala na po akong lagnat ngayon pero tingin ko kailangan ko pa po magpahinga. Ay, mabuti naman. Kasi naman, inabuso mo ang sarili mo nung kalakasan mo. Panay ka trabaho, kaya yan tuloy, bigla kang siningil. Pahipahinga rin kasi anak ha. Daig mo pa may 5 anak na binubuhay eh. Kaya nga po. Ano nga yung trabaho mo? Yung sa talyer ni na Mang Jaime? Kumusta? Hindi ka na ba talaga pababalikin doon? Hindi na raw po kasi nakakuha na sila ng tao na kapalit ko nung absent ako. Bale, maghahanap pa lang po ulit ako ng trabaho pag gumaling na ako. Oo, kaso paano na yung pantatlong buwan mong renta? Ibig sabihin, hindi ka na muna ulit makakabayad. Tungkol po dyan, mukhang gano'n na nga po, Ate Irma. Pasensya na po talaga kasi madalas ako nagkakasakit kaya halos sa gamot lang po napupunta yung kinikita ko. Tapos hindi pa ako regular sa pinapasukan kong talyer. Kaya hirap po ako makaipon ng pera pambayad sa renta at pambili ng pagkain. Ando na tayo. Pero hindi na kasi pwede ang ganyan na dinadaan mo lang sa pakiusap, nak. Nagagalit na yung asawa ko. Nung nakaraan nga nag-away kami kasi pinagtatanggol pa raw kita. Sabi ko sa kanya, nangako ka na magbabayad sa darating na katapusan. Kaso nagkasakit ka naman at nawalan ng hanap buhay.
Paano na yan? Wala ka bang mahihiraman ng pera sa mga kaibigan mo? Wala rin po eh. Ayaw na rin nila akong pautangin. Ay naku, problema to. Ate Irma, paalisin niyo na po ba ako? Mukhang ganun na nga. Ayaw man kitang paalisin pero relasyon naman namin ng asawa kong maaapektuhan. Negosyo rin kasi namin to, nak. Kaya sana maintindihan mo, ha? Naiintindihan ko po. O siya, pwede ka nang umalis sa Makalawa. Papatulungan na lang kita sa mga pamangkin ko na magbuhat ng gamit mo para naman kahit paano hindi ka na mahirapan. At susubukan ko na rin kumbinsihin ang asawa ko na wag nang pabayaran sa'yo yung renta mo. Para kahit paano makatulong sa'yo. Maraming salamat po Ate Irma. Pasensya na po talaga kayo ha. Hayaan mo na. Ganyan talaga ang buhay. Pasensya ka na rin anak ha. Pero saan ka na nga pala pupunta pag umalis ka rito? Baka po kinatsang na lang po muna hanggang makahanap ako ng trabaho at makaipon ng pera para makabukod ulit. O siya, sige. Sana maging mabuti ang pagtira mo doon kasi nakwento mo, di ba? Hindi maayos ang turing sa'yo ng tsuhin mo. Papadudot, hiyang-hiya ako kay Ate Irma kasi ang laki na ng atraso ko sa kanila ng asawa niya. Nag-away patuloy sila bagay na nakadagdag sa aking konsensya. Kaya nga nagsimula na akong mag-impake ng damit at kaunting gamit ko at noong Makalawa ay umalis na ako. Ang totoo ay hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi pa rin kasi ako sigurado kung babalik ako sa poder ng tsuhin ko dahil natatakot na ako sa kanya. Kaya 2 araw din akong natulog sa kalsada bago ko kinapalan ang aking mukha at nilakasan ang loob ko na umuwi sa amin. Nakiusap ako kay Tia Gracelia na asawa ni Tio Nanding kung pwede akong makituloy sa bahay nila pansamantala. Mabait ang asawa niya, walang kaso na tumuloy ako doon, pero mariin yung kinontra ng tsuhin ko. Papadudot. At yun po yung nangyari, Chang. Nagkasakit po ako, nawalan po ako ng hanap buhay kaya pinalis po ako doon sa inuupahan ko. Oy, ba't ka pa bumalik dito? Lumayas ka na, di ba? Kailangan namin patay ka na tapos bigla-bigla kang uuwi rito. Nanding, hindi ka ba nakinig sa kwento ni Miguel? Nagkasakit daw siya at nawalan ng hanap buhay. Wala akong pakialam. Sa lagay plano mo dito patuloyin yan, hindi ako papayag. Kahit 1 linggo lang ho, Chong. Kahit 1 araw pa o 1 oras ayoko na nandito ka. Palamunin ka lang eh. Gipit na nga kami ng pamilya ko tapos naisip mo pa talaga na makipisan sa amin. Laking luwag ko na nga nung lumayas ka rito. Huminahon ka nga lang, Nanding. Wala namang ginagawa sa'yo yung pamangkin mo, ha? Saka, bakit pag galit na galit ka sa kanya? E paano pag nakikita ko kasi ang lalaki na yan? Naalala ko sa kanya ang tatay niya. Kung hindi sana nakilala ng kapatid ko ang ama mo, Miguel, hindi sana siya mamamatay ng maaga. Pero kasalanan din naman ni Martina. Masyado siyang mapusok sa pag-ibig. Tapos sa maling lalaki pa siya nagkagusto. Pero hindi naman kasalanan ni Miguel ang kasalanan ng tatay niya. Kung galit ka sa asawa ni Martina, edi labas na doon ang anak nila. Hindi ka na ba naawa kay Miguel? Katugo mo rin siya, Nanding. At pareho na rin namang patay ang mga magulang niya. Hindi ka ba nakikinig sa sinabi ko, Graciela? O nagbibingi-bingihan ka lang? Nakikinig ako pero hindi ko maintindihan ang punto mo. Basta! Yung makakapahig na tumira ulit dito sa bahay natin ng tao na yan. Ang mabuti pa ikaw, umalis ka na bago pa kita ka rin sa labas. Ayoko na makita ang pagmumukha mo. Chong, parang awahan nyo na po. Huwag nyo naman po akong paalisin. Kahit na 3 araw lang, maghahanap lang talaga ako ng mapapasukan Sinabing umalis ka na eh! Marunong ka bang umintindi o hindi? Napipiko na ako sa'yo ha. Nanding, kumalma ka lang. Paano kakalma? Di makaintindi tong tao na to. Alis na sabi! Ayaw kita dito sa pamamahay ko. Alis na! Alis na! Chong, parang awahan nyo na. Ha? Diyos lang ang marunong maawa. At hindi ako ang Diyos kaya umalis ka na. Alis!
Hindi mo na ipagtulakan si Miguel! Miguel, pasensya ka na ha. Pero sundin mo na lang ang tiyuhin mo bago ka pa niya masaktan. Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na. Opo, Chang. Ano pang hinihintay mo? Alis na! Ito, Miguel. Ito, sa'yo na yan ha. Kaunti lang yan pero baka makatulong sa'yo. Pambili mo ng makakain. Salamat po. Mag-iingat ka ha. Sana maging mabuti pa rin sa'yo ang kapalaran. Papa Dudut, mali talaga na sinubukan ko pang bumalik sa poder ng tiyuhin ko dahil nagpang-abot lamang kami. Kaya nga para makaiwas na lumala na ang sitwasyon ay umalis na lamang muli ako sa bahay nila. Hindi ko alam kung saan ako patutungo ng mga panahong yon. Pero hindi pa rin ako sumuko, Papa Dudut. Muli ay natulog na lamang ako sa kalsada habang naghahanap ng trabaho na pwede kong pasukan kahit extra man lamang. Napakahirap ng buhay ko sa wing palad, ika nga, subalit ang mas nagpapahirap sa loob ko ay yung isipin na wala akong karamay sa pamilya at kaibigan sa oras ng pangangailangan. Simula nang mawala ang mga magulang ko ay naging mag-isa na lamang ako sa buhay at puro kahirapan. Wala rin akong matuluyan dahil palagi na lamang akong pinapaalis. Papa Dudut, hindi ko alam kung may puwang pa ba ako sa mundong ito. Pagkatapos ng mga kasawian ko sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nga elementarya lamang ang natapos ko, ay nahirapan talaga akong makahanap ng trabaho. Walang negosyante na gustong magtiwala sa akin. Marahil ay dala na rin ang itsura ko na patpatin, Papa Dudut, at mukhang lampa. Kaya pinagdududahan nila ang lakas at abilidad ko. Pero hindi pa rin po ako sumuko. Kahit naman kaunti lamang ang pinag-aralan ko ay masipag naman ako. Pero hindi pala sapat na masipag ka lamang, lalo na sa paghahanap ng trabaho. Kailangang malakas din ang dating mo upang pagkatiwalaan ka kaagad ng tao. Bukod doon ay dapat ay meron ka ring koneksyon, bagay na wala naman sa akin dahil kaunti lamang ang kaibigan ko at wala ring suporta sa aking mga kamag-anak, Papa Dudut. Grabe. Pagod naman. Tirik na tirik yung araw tapos kanina pa ako palakad-lakad. Buti pa makikipo at makikiinom muna ako ng tubig dun sa karinderya. Sakto, hindi naman matao eh. Mawalang galang na ho. Baka pwede hong makiinom ng tubig at makiupo rito. Kanina pa ho kasi ako palakad-lakad, pagod na ho ako eh. Ho? Sige lang. Wala namang tao eh. Maupo lang kayo dyan. Ay, teka. Kukuha ko kayo ng tubig. Maraming salamat ho. Ito na yung tubig oh. Salamat ulit. Pwede hong isa pa? Pasensya na, kanina pa po kasi tuyo yung lalamunan ko eh. Ay, walang kaso yun. Buti pa, ikukuha na lang kita ng pitchel para makainom ka ng maraming tubig. Sandali ha? Naku, nakakahiya naman po pero salamat po talaga. Huwag ka nang mahiya. Parang tubig lang naman eh. Kahit na nakakahiya pa rin po. O ayan, malamig yan. Inom ka lang. Salamat po. Sa itsura mo mukhang malayo-layong nilakad mo ah. Saan ka ba nanggaling? Sa kabilang bayan pa ho. Ha? Talaga? Eh bakit hindi ka na lang sumakay? Wala na kasi akong pera pa masahe kaya naglakad na lang ako. Saan ka ba pupunta? Ang totoo, wala talaga akong destinasyon. Kung saan na lang ako dalhin ng mga paa ko.
Naghahanap din kasi ako ng mapapasukang trabaho eh. Iniisa-isa ko yung mga establishmento na may hiring tapos kinakausap ko. Ilang araw ko na rin tong ginagawa kasi kailangan ko talaga ng pera eh. Kaso hanggang ngayon wala. Ito, kulelat. Wala pa rin tumatanggap sa akin. Ay, mahirap talaga maghanap ng trabaho ngayon. Kaya nga, swerte pa rin ako na meron ako napapasukan dito sa karinderya. Totoo yan. Oo nga pala. Ako si Jerlyn. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Miguel. Ha? Miguel, kumain ka na ba? Di pa nga eh, simula kagabi. Hala, kagabi pa tapos naglalakad ka lang? Naku, baka naman himatayin ka na niyan, ha? Buti pa, ipaghahain kita. Naku, wag na, Jerlyn. Tsaka wala rin naman akong pambayad eh. Ayos lang, ako nang bahalang magbayad. Ko. Papakaltas ko na lang sa sweldo ko. Ayos lang yan. Basta, kumain ka lang. Pasensya na, ito lang kasi yung pwede kong maitulong sa'yo, Miguel. Yan mo na lang akong tumulong sa'yo, ha? Hindi mo naman ako kailangan tulungan. Sapat na yung pinainom mo ako ng tubig at kahit papano nakapagpahinga ako sandali dito sa karinderya nyo. Ano ka ba? Gusto ko rin naman na tulungan kay. Kaya sige na, pumayag ka na. Sige na nga, Jerlyn. Salamat. Ang dami ko na tuloy utang sa'yo. Ilista mo na lang sa tubig. Oh, teka ha, ipaghahain lang kita. Kumain ka lang. Kilala naman ako ng amo ko na matulungin talaga eh, kaya walang problema yun. O basta dyan ka lang ha, hintayin mo ako dyan. Babalik ako. Sige. Mga padudot, malaki ang pasasalamat ko kay Jerlyn dahil nagkalaman ang tiyan ko ng panahong yon. Hinang-hina na kasi ako kakalakad para maghanap ng pwedeng mapasukan. Hindi pa rin ako naghahapunan kaya naman gutom na ako. Para makabawi sa kabaitan ni Jerlyn ay nagsabi ako na ako na lamang ang maghuhugas, lalo na at napapansin ko na tambak ang kanilang mga hugasin. Sinabi ni Jerlyn na nag-awol daw kanina lamang ang tagahugas nila ng mga pinggan kaya naman nirekomenda niya ako sa amo niya. Natanggap din naman ako ng araw na yon kaya masaya ako. Bukod sa paghuhugas, naging all-around tagabuhat din ako at katulong ng amo niya sa pamamalengke. Simula ng araw na yon ay lagi na kaming magkasama ni Jerlyn. Kaya higit ko pa siyang nakilala. Nagkagusto ako sa kanya, niligawan ko siya at sinagot naman niya ako, Papa Dudut. Ano masasabi mo? Masarap mga pagkain nila dito. Authentic daw yung mga pagkain kasi taga-Thailand din yung cook. Ay, oo, masarap nga. Naalala ko na duda pa ako nung una kung magugustuhan ko to kasi nga hindi pa ako nakakakain ng mga pagkain sa Thailand. Alam ko lang kainin yung mga luto sa karinderya natin. Salamat dinala mo ko rito. Pero baka naman sobrang mahal na ng babayaran mo sa dami ng in-order natin, Miguel. May budget naman ako. Tsaka unang anniversary naman natin ngayon. Huwag ka na masyado mag-alala dyan kasi pinaghandaan ko yung mga araw na to, Jerlyn. Kaya okay lang, mag-enjoy ka lang dyan. Kumain ka, magpakabusog ka. Oh, ako lang. Paano naman ikaw? Siyempre pati ako rin. Diba? Grabe, no? Isang taon na palang nakakalipas simula nung naging tayo. Pero pakiramdam ko parang kahapon lang yung lahat. Wala ka naman bang pagsisisi na sinagot mo ako? Siyempre wala, no? Tsaka bakit naman ako magsisisi? Yung pagdating mo nga sa buhay ko noon ang pinakamagandang nangyari sa akin. Tsaka masaya ako na naging boyfriend kita, Miguel. Kasi pinaramdam mo sa akin na mahal mo ko at tinrato mo ko ng maayos at may respeto. Aba, oo naman. Ako rin. Maswerte ako sa'yo. Buti na lang pala huminto ako nun sa karinderya nyo at nakiinom ng tubig kasi nakilala kita, diba? Sino mag-aakala na doon na pala magsisimula yung lahat ng sa atin? Oo nga Hindi ka naman kasi mahirap mahalin. Tsaka nakakabilib ang kwento ng buhay mo kahit na marami kang pagsubok na pinagdaanan. Hindi ka pa rin sumuko kasi matatag ang puso mo.
Ikaw din naman, matatag din ang puso mo sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan mo. Pero uwi mo yun, mag-isa ka lang dito sa Cavite. Lahat ng pamilya mo nasa Pangasinan, pero nagawa mo pa rin makipagsapalaran para sa kanila. Simula nung malaman ko yung kwento mo, lalo lang kitang hinangaan. Salamat. Ikaw rin. Kahanga-hanga ka. Salamat. Jerlyn, Ano yun? may sasabihin pala ako sa'yo. Tungkol saan? Nakausap ko kasi yung pinsan ko si Jeff na taga Osamis. Kilala mo yun, di ba? Nabanggit ko na siya sa'yo eh. Oo. Sabi mo dun siya nagtatrabaho ngayon, di ba? Oh, ano palang napag-usapan niyo? Nabanggit niya kasi na naghahanap ng trabahante yung kumpanya nila. Tinanong niya ako kung pwede ako. Sayang naman daw kasi yung benepisyo, tsaka malaki-laki rin daw yung sahod. Sagot naman daw ng kumpanya yung ticket ko sa eroplano papunta dun sakaling tumuloy ako. Gusto mo bang subukan? Oo, lalo na't gusto ko rin makapag-ipon ng pera para sa atin. Pero Miguel, kakayanin mo ba? Kakayanin ko yun, tsaka palagi naman akong tatawag sa'yo eh. Aasahan ko yan ha. Mahirap lalo na't magkalayo tayo pero pasasaan din naman ang lahat. Magiging magkasama uli tayo. Pangako yan, mahal. Papa Dudut, masaya ako na nakilala ko si Jerlyn. Bawat araw na nagdaraan ay masasabi ko na lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Napakabait at pambihira niya kasing klase ng babae. At kahit na nobya ko na siya na mga panahong yon ay wala akong ibang gusto, kundi palagi pa rin siyang ligawan at iparamdam sa kanya na kamahal-mahal siya. Habang tumatagal ay nararamdaman ko ng aking puso na siya ang babae na nais kong makasama sa panghabang buhay. Pero hindi kami makakausad sa pag-aasawa at pagbuo ng sariling pamilya kung wala akong maayos na trabaho na may malaking suweldo. Kaya nga papadudot noong nagkaroon ng pagkakataon at oportunidad, kahit na nangangahulugang pansamantala kaming mawawalay sa isa't isa ni Jerlyn, ay sumugal pa rin ako sa pagkakataon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, natuloy ako sa pagpunta sa Osamis para magtrabaho. Di hama kasi na mas malaki ang kikitain ko doon. Kung gusto kong mag-ipon para sa kinabukasan namin ni Jerlyn, kaya nga kahit mahirap ay kailangan naming tiisin ang pansamantalang pagkakalayo namin sa isa't isa. Hindi pa rin naman namin nakakalimutang magtawagan at magkumustahan ni Jerlyn kahit na abala kami sa pagtatrabaho. Kaya nga pakiramdam namin ay magkasama pa rin kami, papadudot. Hindi na ako makapaghintay na dumating ang araw na hindi na kami mawawalay sa isa't isa. Kaya naman pinagbuti ko ang pagtatrabaho habang buo ang pag-asa na balang araw, magkakasamang muli kami ng babaeng pinakamamahal ko. Mahal, tahan na, baka makapaano ka niyan. Pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigil ang umiyak eh. Alam ko naman na isang taon na yung nakalipas simula nung mamatay si Mama pero parang kahapon lang nangyari eh. Alam mo ba, mahal? Napanaginipan ko si Mama. Magkausap kami tapos ang dami niyang bilin sa akin. Natatandaan mo ba yung mga sinabi ng mama mo sa'yo? Konti lang yung natatandaan ko eh. Sabi niya, huwag ko raw pababayaan ang sarili ko. Na huwag daw ako magpupuyat masyado. At saka, kumain sa tamang oras. Ayun, sumagot lang ako ng, Opo, Ma. Tapos,
Tapos bigla na lang siya nagpaalam sa akin. Inabol ko siya, mahal. Sabi ko huwag na siya umalis kasi namimiss na namin siya nila Papa, kaya lang hindi na ako naririnig ni Mama eh. Ayun, tuloy lang siya sa pag-alis hanggang sa hindi ko na siya nakita pa. Doon na ako nagising tsaka umiyak. Sana kasama kita ngayon para mayakap kita at madamayan, mahal. Ang hirap ng ganito kasi wala akong magagawa para mapagaan yung loob mo kasi nasa malayo ako eh. May nagawa ka naman, mahal. Napagaan mo ang loob ko kasi nag-uusap tayo ngayon. Tapos, nakwento ko pa sa'yo yung nangyari. Pakiramdam ko tuloy, nabawasan yung bigat na dinadala dahil sa pagkawala ng mama ko. Naniniwala ako na kung saan man naroroon ang mama mo proud na proud naman yun sa'yo. Talaga? Oo, kasi sipag-sipag mo sa trabaho, ang bait mo sa pamilya nyo. Nakwento nga niya sa akin noon na maswerte siya dahil ikaw yung naging anak nila ng papa mo. Kaya mahal, pinagmamalaki ka raw niya. Di ko alam na may ganyan pala kayong usapan ha. Natouch tuloy ako. Oo, hindi ko lang nasabi sa'yo. Kaya, tahan na. Oo, mahal. Tsaka, salamat ha kasi nandiyan ka. Naging magaan ang buhay ko kasi alam ko meron akong maaasahan na suporta at pag-alalay sa'yo. Nobyo mo ako. Responsibilidad ko na suportahan ka sa abot ng mga kaya ko, mahal. Kaya hindi mo na kailangan magpasalamat. Ikaw din naman, sinusuportahan mo ako. Inaalagaan mo ko kahit na magkalayo tayo. Hindi mo nakakalimutan ipaalala sa akin ang mga bagay na dapat kong gawin. Lalo na yung may kinalaman sa kalusugan ko. Pinapadala mo rin ako ng pagkain kapag namimiss mo ko. Ay sus! Ikaw nga rin madalas magpadala ng pagkain tsaka inumin sa bahay. Pati bulaklak. Oh, hindi lang yun. Pati sina mama noon damay pa pag nagpapadala ka. Kaya nga tuwang-tuwa sila sa'yo Pero alam mo naman na hindi lang dahil doon kaya sila sobrang boto sa'yo, di ba? Nakita kasi nila sa'yo yung lalaki na wagas kong magmahal, mag-alaga at saka rumispeto sa akin. Bigla tuloy kitang namimiss, mahal. Sana talaga yakap kita ngayon. Sana yakap din kita ngayon, mahal. Hayaan mo, malapit na rin naman tayo magkita ulit. Konting tiis na lang, makakapagbakasyon ka na dito. Nasasabik na akong mayakap at mahalikan ka, mahal. Ako rin naman. O sige, hindi na ako malulungkot. Sa halip, masasabik na lang ako sa araw na muli tayong magkikita. Papa Dudut, inabot din ako ng 6 na taon sa Usamis. At nagkikita naman kami ni Jerlyn 2 beses sa 1 taon. At sa tuwing nangyayari yon, pinakamasakit at mahirap yung magkakahiwalay muli kami. Pero nanatiling matatag ang aming puso ng nobya ko. Inalalaya namin ang isa't isa kahit na milya-milya ang aming pagitan. Hindi nagtagal ay nag-decide na akong bumalik sa Cavite taong 2025. Gusto ko na kasing makasal kami ni Jerlyn. Saka tingin ko ay sapat na ang 6 na taon na nilagi ko sa malayo para makapag-ipon ng pera. Plano kong magtayo na lamang ng negosyo sa lugar namin lalo na at napag-usapan namin ni Jerlyn na gusto kaming tulungan ng tiyahin niya na malapit sa kanya. Hindi nagtagal ay naikasal kami ni Jerlyn sa West at nagsama na sa bahay na naipundar namin. Mahal, nagustuhan mo ba yung bahay natin? Ay, oo naman. Salamat kasi sinunod mo yung mga gusto ko. Walang anuman. Masaya ako, napasaya kita. Ano ka ba? Lagi mo kaya akong napapasaya, mahal. Simula pa nung nagkakilala tayo, naging tayo, at kahit na nung malayo tayo sa isa't isa. At ngayon,
pagkalipas ng mahabang panahon ng pagkakahiwalay kasal na tayo at lagi nang magkasama. Oo, tama ka. Jerlyn, salamat ha. Kasi nung nakilala kita, hindi ko lang natagpuan ang babae na mamahalin ko habang buhay. Nagkaroon din ako ng tao na masasandalan sa oras ng pangangailangan. Tao na makikinig sa mga kwento ko, gaano man yun kababaw o kalalim. Yung mag-aalaga sa akin kahit na magkalayo tayo. Yung taong masasabi kong mauuwian ko. At eto ang bahay natin ngayong mag-asawa na tayo, di ba? Buong buhay ko, pinalalayas ako sa mga tinutuloyan ko. Naranasan kong tumira sa kalsada dahil walang gustong magpatuloy sa akin. Akala ko sanay na ako. Nakaya ko naman kasi yun na talaga yung buhay ko simula pagkabata. Pero masarap din pala yung pakiramdam ng inaalagaan. Oo naman. At pangako, hindi ka na mawawala ng tahanan, mahal. Kasi tingnan mo, meron na tayong sariling bahay. At meron ka na rin ako na magmamahal sa'yo at mag-aalaga habang buhay. Salamat, mahal. Papa Dudut, kahit na masaya ang nangyari ay hindi pa rin namin mapigilang maiyak ni Jerlyn. Pero pagkatapos noon ay tumahan din kami at nagtawanan. Inalala namin ang nakaraan at kung paano namin nakayanan. Masayang-masaya kami na magkasama na kami ni Jerlyn bilang mag-asawa, bagay na matagal na panahon naming pinaka-aasam. Alam ko na kapag nandyan ang asawa ko, mas makakaya kong harapin ang buhay dahil hindi na ako mag-iisa. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa may kapal dahil hindi niya ako pinabayaan na maligaw ng landas o sumuko matapos akong batuhin ng iba-ibang trahedya sa buhay. Totoo nga na pagkatapos ng unos ay mayroong sisibol na bahaghari na may hatid na pag-asa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Panate ko rin pala ng programa ninyong Barangay Love Stories ang Mrs. Kong si Jerlyn at siyang tumulong sa akin upang magpadala ng liham sa inyong programa. God bless and more power po sa inyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Miguel. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.